Ah, ah. Shenling, anong ginagawa mo? Xiao Yu, ikaw lang ang makakapagpalit kay Ling Er para makasal sa pamilyang Li. Utal, wala ka namang ginagawa. Sa bahay, inaglalaruan lang ang mga sirang robot na yan. Mas mabuting mag-ambag ka sa pamilyang Shen. Kung hindi dahil sa akin, ikaw na lumpo, paano ka makakasal sa isang siglo ng mayaman na pamilyang Li? Kahit ordinaryong pamilya, hindi ka pansinin, di ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapipilay. Ah, Hoy, lumpo, isa ka lang bloodbag na inalagaan ng mga magulang ko para sa akin. Kaya paano ka maglakas loob na ganyan, makipag-usap sa akin? Tingnan mo ang ugali mo. Tingnan mo ang itsura mo. Ikaw at ang iyong Master Li, isang pilay, isang bulag, bagay na bagay nga kayo. Ang AI chip technology ng Lee Group ay nagkaroon ng bagong tagumpay at nagningning sa Spring Festival Gala. Sinasabing ang pamilyang Lee at pamilyang Shen ay magsasama sa kasal. ah. Ah, Young Master, ito na ang pamilyang Shen. Pero narinig ko, ayaw daw ni Miss Shen dahil sa kapansanan niyo sa mata. Matagal na raw kayong nagkakagulo. Sigurado ba kayo? tulong! Magpapakasal ka ba o hindi? Tulungan niyo ako. Ah, Shenling, nababaliw ka na. Shen Weiyu, nakatadhana kang habambuhay, na nasa ilalim ng mga paa ko, parang puti. Sabihin mo, magpapakasal ka ba o hindi? Nasaan po ang nobya? Ako si Linan Tian. Dumating para sunduin ang aking asawa. Young Master Lee. Linantian, ang gwapo niya pala. Young Master Li. Ito ang aking pinakamamahal na anak, ang nobya ngayon. Ang young master ng pamilyang Lee ay may magandang tindig. Pero sayang, bulag siya. Hello, ako si... Ang nobya ngayon, si Shen Weiyu. Ginang Shen, hindi ba't isa lang ang anak niyo, si Shenling? Ito, ang kasunduan ng pamilyang Li at pamilyang Shen. Para kay Young Master Li at Miss Shen. Kami sa pamilyang Shen ay may dalawang anak na babae. Si Xiao Yu ay may kapansanan sa paa. Bihira siyang lumabas, kaya hindi siya masyadong kilala. Ang aming Ling Er ay hindi pa nakakatapos ng kolehiyo. Kaya ang kasunduan sa kasal na ito ay kailangan na ng eti ang tutupad. May kapansanan sa paa. Sinasadya niyo to. Young Master Lee, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Young Master, itong si Miss Lin ay may kapansanan sa paa. Kailangan niya ng wheelchair para makakilos. Mas mabuti pa na bumalik muna tayo at muling pag-usapan ang pagpili ng tao kay Lolo. Dati ang pamilyang Linyo. Ang nakikipagkasundo sa amin ay ang second young master. Kayo ang unang nagpalit ng kao. Pero, sige na. Saan? Magkakasal. Si Linantian na bulag, ay napakalalaki pala. Swerte naman ni Shen Weiyu. Pero ang pamilyang Li, paano naman magkakagusto sa isang pilay? Shen Weiyu, maghintay ka lang na pahirapan. Kung hindi ako magkukunwaring ayaw, hindi rin nila ako. Madaling papayag ang magpakasal. Ngayon na may pamilyang Lee sa likod ko, hindi na maglalakas loob ang pamilyang Shen.
Nagawin ang gusto nila sa akin. Ang mga ari-arian ko sa ibang bansa ay may babalik ko na rin. Nakakakita ka? Bakit? Hindi ka ba naniniwala na hindi ako nakakakita? O ayaw mong kakasalan ako, ang bulag na ito? Ah, hindi. Kasi yung kanina mo lang, na pagkabit ng seatbelt, hindi mukhang ganun. Hindi nakakakita. Maraming galaw, kapag inuli, ng libu-libong beses, ay nagiging muscle memory. Nabulag siya sa aksidente. Nabasa ko sa balita. Malaking dagok siguro yun sa kanya. Si Linantian, tagapagmana ng Lee Group, kakapanalo lang ng International AI Award, nang maaksidente. Ayon sa pinakahuling balita, parehong namatay ang kanyang mga magulang, at si Linantian ay posibleng mabulag. Isang bagong bituin, ang bumagsak. Ang salarin sa aksidenteng yon. Oras na para magbayad. Master, umalis na ako sa pamilyang Shen. Master, umalis na ako sa pamilyang Shen. Ang cellphone ng aming yung Master Lai ay may special na feature. Ang text message ay kayang gawing boses sa pamamagitan ng AI. Ah, ganun pala. Kasi naman ang pamilyang Lee ang nangunguna sa AI sa D-City. Kung buhay pa si Papa, ang industriyang AI sa D-City, baka iba ang mangyari. Anak, tingnan mo to. Wow, maliit na robot. Ito si Weiwei, ang robot. Nasa loob ako nito. Nakarecord ang imahe mo rito. Sa tuwing makikita ka, agad ka nitong makikilala. Gusto ni Papa na si Weiwei ang magbantay ng maayos sa aking anak. Salamat, Papa. Nandito na tayo. Ah, ang pamilyang Lee ay karapat-dapat na maging isang siglo ng marangal na pamilya. Wiwi? Wiwi? Tigil. Ha? Saan galing ang lumpong yan? Nakarating pa sa pamilyang Lee para mamalimos? Anong nangyari? Dumating na si Lolo Lee. AMA. Bakit kusang lumapit si Weiwei sa babaeng yan? Ang robot na si Wiwi na binuo ni Papa ay nasa pamilyang Lee. Dati para protektahan ako si Wiwi. Inatak niya si Shenling. Kinuha at sinira ang pamilyang Shen. Hindi ba't sinabi nyo na kukunin nyo ang panganay na miss sa pamilyang Shen? Bakit may lumpo kayong dinala? Nga, ang Miss Shen. Nakita ko na sa handaan. Pero wala namang pilay sa kasunduan. Ito ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Ang pangalawa ay nag-aral pa, kaya sinadyang ipadala ang panganay para tuparin ang kasunduan. Ano?
ang pamilyang Lee, ba ay tanggap ang kahit sino. Nagpadala pa kayo ng pilay, para lang kami lokohin. Huwag muna kayong magalit. Kahit inampon siya, anak pa rin siya ng pamilyang Shen, di ba? Siyempre, ikaw ang nagtatanggol sa pamilyang Shen. Para lang makipag-alyansa kayo sa pamilyang An. Ibinigay niyo ang kasal ng Shen sa panganay namin. At ngayon, gumawa rin sila ng palitan. Isang bulag ang nagpakasal sa isang pilay. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan sa pamilyang Lee? Pwede mong ako ang awayin. Pero huwag mo. Bastusin ang iyang Master Lee. Ama, hindi angkop ang kasal na ito. Nantian, iuwi mo na ang Miss Shen sa kanila. Nantian, iuwi mo na ang Miss Shen sa kanila. Hindi pwede. Kung itatapon ako ng pamilyang Lee, sisihin ako ang pamilyang Shen. At hindi nila ako papatawarin. Lolo, ang pamilyang Lee ang unang nagpalit ng kasintahan. Bukod pa rito, inampon lang ako ng pamilyang Shen. Kaya sa pangalan, siya ang panganay na Miss Shen. Bukod pa rito, malapit nang magsimula ang kasal. Kung kakanselahin ang kasal ngayon, magiging katatawanan lang ang pamilyang Lee. Ang batang ito ay may tapang. Para sa ugali ni Nantian, baka ito ay isang magandang bagay. Tingnan natin kung ano ang desisyon ni Nantian. Ano ang desisyon mo? Hindi na ako makakabalik sa pamilyang Shen. Kung magbabago ang isip ni Linantian ngayon, magiging mahirap ang sitwasyon. Dahil nagdasya akong pakasalan siya, hindi ako magsisisi. Kung hindi siya magrereklamo, hindi ko siya iwan. Kung gayon, ang kasal na ito ay itinakda na pagdating ng kamang oras at magsimula ang hapunan. Ipapahayag ko ang inyong kasal. Inom ka ba? Hindi na, salamat. Ngayon na alagaan mo si Ting Er. Panatag na ako. Tay, ang mga dumalo ngayon ay mga matatandang kaibigan ng pamilyang Lee. Ang pagpapakita ng lumpo na ito ay nakakahiya sa pamilyang Lee. Ama na, mula ngayon, siya rin ay miyembro ng pamilyang Lee. Huwag tawaging lumpo. Tama na, Atsi. Huwag ka nang sumigaw. Tay, ganito kasi. Si Litsi ay nag-isip din para sa pamilyang Lee. Si Jueming ay sa wakas nakapag-imbita sa misteryosong AI Master King Yuan. Ano? Naimbita nila si Master King Yuan. King Yuan? Kailan nila ako inimbita? Si Master King Yuan ay isang napakamisteryosong tao. Ang pamilyang Lee ay matagal nang gustong imitahin siya na sumali sa aming AI research team. Pero sa dami ng ginastos na tao at pera, hindi pa rin namin siya mahana. Siguro may miscommunication. Sa Charity Foundation. Hindi sila papayag. Para sa akin sa bagay na yan. Ang pagkakakilalan kong King Yuan, hindi ko pa nga nasasabi kay Master. Lalong hindi ko ito ilalantad sa publiko. Sabi mo, bulag si Nantian. Sige na nga, pero may kasama pa siyang pilay na pabiga. Kung itutulak siya sa buong lugar, paano kung may mabangga at mapahiya sa harap ni Master King Yuan? Hindi yan maganda. Lolo, ito ang engagement party namin ni Wiu. Paano siya hindi makakadalo? Paano siya hindi makakadalo? Makakasalan si Linantian. Isa lang naman itong pasamantalang kasunduan. Kaya ayos lang kung hindi ako dumalo sa ganyang salusalo. Ayos lang. Hindi pa ako nakakadalo sa anumang salusalo. Hindi ako sanay makihalubilo. Kaya mas mabuti kung hindi ako dumalo. Sa pamilyang ito, ang apo sa puhod pa rin ang may malawak na pag-iisip. Sige, ayos na yan. Ayusin ninyo ang pagganggap kay Master King Yuan. Opo, Dad. Nantian? Pwede mo ba akong ihatid sa kwarto? Sige. Hindi ka ba masaya? Hindi ka na makikilala ng publiko. Hindi ka na makikilala ng lahat. Tulad mo sa pamilyang Shen, walang nakakakilala sa'yo. Kaya pala. Hindi ko naman iniisip yan. Pero iniisip ko. Ikaw ang asawa ko, kaya dapat kang tumayo sa tabi ko ng bungdangal nang hindi iniiwasan ng sinuman. Bakit ang bait mo sa akin? Ngayon lang tayo nagkakilala. Dahil nagdasya akong pakasalan ka. Alagaan kita ng mabuti. Ang kanyang pagiging malaya sa buhay, alagi akong nakakalimot, na siya ay bulag. Pwede mong ipatulak kay Butler Lee. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na ako, na bulag ay kayang alagaan ka? Hindi.
Huwag kang mag-alala, bawat sulok ng bahay. Kung ilang hakbang ang kailangan sa bawat lugar, nakaukit na sa isip ko. Kahit walang baston ng bulak, malaya akong makakagalaw. Hindi na kailangan ng gamot. Ganap na akong nakakakita uli. Ang galing, ang iyong master na puno ng sigla ay makakabalik na. Bago ko sila tuluyang pabagsakin, kailangan kong magkatuloy sa pagpapangga para maging kampante sila. Ifeng, Sukatin mo ang bawat sulok ng bahay. Kung ilang hakbang ang kailangan sa bawat lugar. sukatin mo. Ma'am. Opo. Dalawamput-anim na hakbang, narito na tayo sa ating kwarto. Ikaw, ang maliit na robot na ito, katulad ng sa akin. Dalawa lang ang ginawa noon, isang pares. Nasa kanya pala ito. Gusto mo rin si King Yuan? Si Lolo, hinahangaan niya si Master King Yuan. Sa mga nakaraang taon, huminto ang pagunlad ng AI technology. Siya rin ang pinakamalaking pag-asa na mamuno sa pagunlad ng AI sa Lee Group. Kaya inimbitahan ni Second Young Master si Master King Yuan. Kaya pala ganoon na lang ang pagkasabik ni Lolo. Tama. Ang Master King Yuan ay napakamisteryoso. Hindi pa siya nagpakita sa publiko. Hindi rin alam kung lalaki o babae. Hindi ko pa naibabalik ang dangal ng aking ama. Hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkatao ko sa AI. Ikaw. Kilala mo si Master King Yuan. Hindi. Magdahinga ka muna. MM, Anong nangyari? nauntog ang binti ko sa pamilyang Shen. Saan ka nasugatan? Saan ka nasugatan? Sa tuhod at hita lang. Masakit ba? Ayos lang, gagaling din to pag nilagyan ng gamot. CG, kukunin ko ang first aid kit. Heto ang first aid kit. Ikaw na ang maglinis ng sugat mo. Ah, sige. Nandito lang ako. Awagin mo lang ako kung may kailangan ka. Hindi ko akalain na ang Young Master Lee ay napaka-inosente pa pala. Sinusubukan niya ako. Ayos lang, bulag naman siya. Ito lang ang tanging damit ko. Na presentable eh. Hindi maganda kung madudumihan. Ano ang balak niyang gawin? Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Nahulog lang ang libro. Ang mga damit na inihanda ko para sa'yo, nasa aparador. Ah, sige. Grabe, ang lakas ng loob niya. Hindi na nagpapakunwari. Ah. Bulag na talaga. Mas magiging madali ang mga gagawin ko. Sa hinaharap.
Hindi niya ako pinaniniwalaan. Pero kapang pa rin. Si Miss Shen Wei ay madalas na lihim na nakikipag-ugnayan kay Elder Jin. Ayon kay Elder Jin, halos gumaling na ang kanyang binti. Kung mag-exercise siya ng husto, maaari siyang gumaling ng lubusan. Dahil dito, mas mainam na panatilihin siya sa aking tabi para mas maprotektahan siya. Ma'am. Paano na ang plano? Sa kasal, nakipag-ugnayan na si Li Jueming sa anak ng pamilyang Li. At hinikayat niya si Lolo Li na ikaw ang magpapakasal sa Miss Shen sa kanyang halik. Nalaman ng pamilyang Shen na bulag ka at hindi ka na kailanman magiging tagapagmana ng pamilyang Li. Mula nang malaman nila ito, ilan na silang nagkagulo. Young Master, bakit hindi mo pa sinasabi ang totoo kay Miss Shen Wei? Paano mo nalaman na papayag siyang magpakasal sa'yo? Na bulag? Para sa kaligtasan niya, kailangan nating gawing totoo ang palabas. Hindi natin siya pwedeng sabihan. Pumayag siyang magpakasal. Umalis ka agad sa pamilyang Shen. Magkikita tayo agad. Bakit ka nandito? Buti na lang hindi siya nakakakita. Kung hindi na booking na ako. Ayos lang ba ang damit na inihanda ko para sa'yo? Ayos lang. Nabasa ka rin, di ba? Buhatin na lang kita papunta sa banyo. Mag-asawa na tayo. Kailangan mong masanay na inaalagaan kita. Hindi na lumabas ka na. Ako na mag-isa. Seg. Ay, nga pala. Ito ang dinisenyo kong AI walker para sa'yo. Makakatulong ito sa paggalaw mo. Nasa labas lang ako. Awagin mo lang ako kung may kailangan ka. MM. Shen Weio, anong ginagawa mo kanina? Buti na lang hindi siya nakakakita. Kung hindi nakakahiya. Ang paglalagay sa kanya sa tabi ko. Pakiramdam ko delikado ako. Master, mayroon na akong matutuluyan. Kailan niyo po ako makikita? Pagdating ng tamang panahon, magkikita tayo. Bakit ayaw akong makita ni Master? Mayroon ba siyang kinahihiya? O may tinatago siya? Takot mabunyag? Si Xiao Yudi, hindi ba mas maganda kung magkaibigan lang tayo online, tulad ng dati? Pero marami akong bagay na gustong sabihin sa inyo ng personal. Halimbawa ako si King Yuan. Umalis ako sa pamilyang Shen para magpakasal sa pamilyang Li, hindi para pumunta sa ibang bansa. Kung ganoon, mas mabuti na rin na dumalo siya sa hapunan ngayong gabi para maipahayag ang kanyang pagiging ginangli. Mas magiging madali para sa kanya ang kumilos. Dadalo ako sa hapunan, ang pamilyang Li ngayong gabi. Si Master ay taga-pamilyang Li. Master, kilala niyo po ba ang pamilyang Li? O kayo po ba ay taga-pamilyang Li? Kailangan kong dumalo sa hapunan na ito. Hahanapin ko si Linan Qian.
Si Xiao Yudi. Paano kung malaman mo na ang iyong master ay si Linan Tian? Asinaktan ka niya noon. Hahanapin ko siya doon. Kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka, huwag ka nang masaktan uli. Anong pangalan mo? Yung Master Lee, nakita mo ba ang anak ko? Ayaw niyang uminom ng gamot kanina. Nagtatantrum siya. Uminom ng gamot. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang nakatakas sa pamilyang Shen. Hindi rin nasaktan ang binti mo. Ang AI walker na ito, alagang nagpapalakas ng binti ko. Ang master ba ay taga-pamilyang Lee? Gusto kong kumbinsihin ni Nantian si Lolo. Napayagan akong dumalo sa bangket. Nantian? Ikaw ba ang master? Ikaw ba ang master? Ako. Ah! Ah! Ah. Nakakakita ka? Ikaw ba ang master? Bakit meron sa computer mo ang chat history namin ng master? Hindi nakakakita ka. Nakita mo na ang lahat? Ah. Ah! Ah! Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang master ko? Ano ang nangyari sa chat history mo at ng master ko? Tingnan mo na lang. Bakit wala? Para maiwasan ang mga espiya sa negosyo, ang computer sa aking study room ay may naka-install na AI defense system. Anumang electronic device na hindi autorisado at lumapit sa aking study room ay automatikong iko-control ang monitoring system. Kanina, nang pumasok ka, automatikong kumonekta ang computer ko sa system ng cellphone mo. Kaya nangyari yon. Alam mo naman, bulag ako. Kaya hindi ko alam kung ano ang lumabas sa computer. Ganoon ba? Pasensya na, masyado akong nag-react kanina. Ayos lang. Mukhang mahalaga sa iyo ang master mo. Sa pinakamahirap na panahon ko, ang master ko, ang nagbigay sa akin ng init at lakas ng loob. Kung hindi dahil sa kanya sa mga nakaraang taon, baka matagal na akong. Ang mga bagay na hindi ka kayang sirain ay lalo kang maggapalakas. Sinabi rin niya ng master ko. Pero hindi ko pa nakikita ang master ko. Hindi ko nga alam kung ano ang itsura niya, kung lalaki o babae. Pero malapit na kaming magkita. Nga pala, naparito ako para sabihin sa'yo. Nadadalo ako sa bangket. Gusto mong dumalo, ganitong okasyon. Kahit hindi ko makikita si master, dapat masanay ako sa ganitong okasyon. Sa mga taong ito sa pamilyang Shen, akong halaman na hindi nakakakita ng araw. Ngayon, umalis na ako sa pamilyang Shen. Kailangan kong masanay na mamuhay sa ilalim ng sikat ng araw. Dito ka muna para masanay. Sasabihin ko lang kay Lolo. Sino kaya si master? Ang enggrande ng piging na ito, mukhang pinahahalagahan niyang Master Lee. Sige ng kin, kahit na ganoon siyang Master Lee. Gwapo at mayaman pa rin siya. Siguradong, bagay sila. Dumating ba talaga si master? Sino siya? Master, nasa piging ka na ba?
Siya nga. Sige, alam ko na. Lolo, para na. MM. Napakagaling ni Master. Ano siya magiging bulag? Shenling, ibalik mo ang cellphone ko. Ibalik sa'yo. Sage. Ikaw, Shen Weiyu, ikaw na isang pilay. Paano ka naglakas loob na dumalo sa piging? Ang kinatatayuan mo ay bahay namin. Isang walang kwentang pinalit sa kasal, na hindi dapat makita ng pamilyang Lee. Paano ka naglakas loob na magpakita rito? kahit na hindi ako dapat makita, ako pa rin ang iyong madam ang pamilyang Lee. At dapat pa kitang pasalamatan sa pagpili sa akin na magpakasal dito. Kahit na yaw madam ka ng pamilyang Lee. Ano ngayon? Tingnan mo, wala ka man lang disenteng damit. Siguradong nahihiya ang pamilyang Lee sa'yo. Kaya hindi ka nila pinayagang dumalo sa piging. Di ba? Lihim kang kumakas. Tama ako, hahaha. Para mas mapahiya ka pa. Iwan ka ni Linantian. Shenling, nababaliw ka na. Shen Weiyu, hindi ba mas magaling ka sa akin sa lahat ng bagay? Tingnan natin kung paano ka pa magiging mas magaling sa akin. Ngayon na isa ka ng pilay. Tigilan mo yan. Ay. Anong ginagawa mo? Tulong. May pilay dito. May pilay dito. Pilit siyang kumapasok sa banquet hall. Tingnan nyo ang pagmumukha ng kulubing yan. Saan ba galing ang kulubing yan? Paano nakapasok ang kulubi sa pamilyang Lee? Nga, baka may sakit pa yan. Ano pang hinihintay nyo? Palayasin nyo na siya. Ako ang iyong mistress ng pamilyang Lee. Subukan niyo akong galawin. Huwag kang mangarap. Bakit naman papakasalan ng pamilyang Lee ang isang lumpo? Nga, sa tingin ko baliw yan at may delusyon. Palayasin na yan. Huwag niyong hayaang sirain ang bangket ng pamilyang Lee. Tigil. Sino ang mga ngahas na palayasin ng asawa ko? Yang Master Lee, siya ba talaga ang ginang Lee? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Huwag kang matakot, nandito ako. Bakit parang pamilyarang linyang yan? Kunin mo ang nasa bulsa ko. Ito si Shen Weiyu, ang asawa kong si Linantian. Simula ngayon, sinumang hindi rerespeto sa asawa ko, ay hindi rin rerespeto sa pamilyang Lee. Hindi ko akalain na ang yaong mistress ng pamilyang Lee. Ay isang pilay Ano naman ngayon? Hindi mapigilan ang young Master Lee na napakagwapo. at mayaman na magkagusto sa kanya. Nga, tingnan mo siya kanina. Ang astig niyang ipagtanggol ang asawa niya. Ang gwapo niya. Pwede mo na akong ibaba. Kinasal na tayo. Masanay ka nang inaalagaan kita. Weiyu, Pagkatapos ng gabing ito, ang titulo mo bilang yang madam ng pamilyang Lee ay hindi na basta-basta. Hindi ko nahahayaang may mang-api sa'yo. Ang linantian na ito ay nakakasilaw. Ay, dumating na si young Master Lee. Nakakapanindig balahibo, nakatayo na siya. Ay naku, ang young madam. Ay napakaganda talaga. Tingnan mo ang kanyang damit. Dinisenyo yan ni Master Kelly ng France. Isa lang yan sa buong mundo. At ang mga alahas. Nasuot niya. Limited edition din yan.
Bawat isa ay milyon-milyon. Shen Weiyu, anong nangyari sa binti mo? Gumawa si Nantian ng walking aid para sa akin, para makatayo ako. Malaya na akong makakagalaw. Hindi ba masaya ang kapatid ko na nakakalakad na ako? Hindi ba masaya ang kapatid ko na nakakalakad na ako? Narinig ko na nagbayad ng malaki si Linantian para gumawa ng walking aid para sa kanya. Totoo pala. Shen Weiyu, bakit ka? Nakakakuha ng mga ganyan. Kumusta? Nasiyahan ka na ba ngayon? Young Master. Hintayin mo ako dito. MM. Wala na ang cellphone ko. Hindi ko rin alam kung si Master ay nag-reply na sa mensahe. Dumating ba talaga siya? Si Shen Weiyu pa ba yan? Ang babaeng yan, sa loob lang ng isang hapon, ay nabighani na siyang Master Li. Nabighani na siya. Si Young Master Li na bulag. Hindi ba't sinabing matagal nang isinantabi ng pamilyang Li? Walang pera, walang kapangyarihan. Bakit parang hindi naman? Si Young Master Li ay nagbigay sa amin ng mas mababa sa 1,000,000 dot. Tingnan mo siya ngayon. Ang damit na yan ay milyon-milyon. Bakit may karapatan si Shen Weiyu na magkaroon ng mga ito? Dapat ay akin ang lahat ng ito. Ah, Aray. Halika, bumangon ka na. Linger. Salamat. Shen Weiyu, hindi mo ba nakita na nadapa si Ling Er? Hindi mo pa ba siya tutulungan bumangon? Hindi ka man lang bumabati sa mga nakatatanda. Alagang walang modo. Sa pamilyang Li, kawalan ng respeto sa asawa ni Linantian. Sino ba talaga ang walang modo? Ha? Aray. Young Master Li, para rin naman sa'yo too. Ang babaeng yan ay masama ang ugali at walang pinag-aralan. Paano kung ipahiya niya ang pamilyang Li? Sa hinaharap, sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kung gayon, sino ang karapat dapat sa akin? Natural, ang aming Shenling. Ahaha, nga. Young Master Li, ibalik na lang natin siya. Si Shenling ay malusog. Kung siya ang mag-aalaga sa'yo, mas mapapanatag kami. Kuya Nantian. Aray. 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 Hindi ako nakakita. Kusa lang yan. Mas mabuting lumayo ka sa akin. Hayop ka, ikaw. Aray. Aray. May tao ba diyan? Aray. Anak. Palayasin ang mga nanggugulo. Anong ginagawa ninyo? Siya ang dapat umalis. Tigil. Anong ginagawa ninyo? Gusto ninyo bang pagtawanan ang pamilyang Li? Tingnan ninyo, ito ba ang paan ng pagtanggap ng pamilyang Li? Nantian, di ba sabi ko, huwag mong ilabas ang taong yan. Para lang mapahiya. Umayag si Lolo. Kalokohan. Huwag mong isipin na dahil may walker ka na, at nakakalakad ka na, ang pamilyang Li, ay titingalain ka na. Ilay ka pa rin. Ikaw na pilay, huwag mong ipahiya ang pamilyang Li. Kunin ninyo yung pilay na yan at ilabas. Sino ang mga ngahas? Ako na tiyahin mo. Ako na ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Sino ang mga ngahas galawin ng tao ko? Dumating si Lolo Li. Ang ingay-ingay sa piging. Anong klaseng asal yan? Malapit nang dumating si Master King Yuan. At nagkakagulo pa rin kayo dito. Darating si Master King Yuan? Ang ingay-ingay sa piging. Anong klaseng asal yan? Malapit nang dumating si Master King Yuan. At nagkakagulo pa rin kayo dito. King Yuan. Siya ba yung King Yuan ang nangunguna sa larangan ng AI? Nakuha ng pamilyang Li na imbitahin siya. Galing yan kay Jueming. Emye,
Tay, si Jueming po. Talagang masipag sa kumpanya. Ipagkatiwala niyo sa kanya ang kumpanya at makakasiguro kayo. Kung makikipag-agawan ka kay Linantian sa mana, huwag kang magtaka kung ipapahiya ko kayo. Jueming, bakit wala pa si Master King Yuan? Hindi pa rin siya dumarating? Emie, baka naman nagpapabida lang kayo. At niloloko kami. Emie, paano naman mangyayari yan? Jueming, kontakin mo siya. Naghihintay na ang mga bisita. Sage po. Linantian, binigyan mo akong damit. Dapat lang nasuklian ko. Nagsalita na tayo. Kung hindi natin maimbitahan si King Yuan, bukas, atawanan tayo ng buong syudad. Lolo, AMM. Si Master King Yuan. Hindi na po siya makontak. Ano? Tingnan mo ang ginawa mo. Emie, Nagpadala si Master King Yuan ng regalo. Nagpadala ng regalo si Master King Yuan. Sino po sila? Ako po si Li Jueming. Ako po ang laging nakikipag-ugnayan kay Master King Yuan. Second yung Master Li. May biglang lakad si Master King Yuan kaya hindi siya makakapunta. Pero pinadala niya ako para magbigay ng regalo. Naintindihan ko. Abala talaga si Master King Yuan. Maari ko bang itanong? Anong regalo ang pinadala niya? Sino po siyang Master Li? Ginoong Linantian. Ako po. Nagpadala si Master King Yuan. Ang regalo para sa inyong kasal. Hey. Ay, ito nga talaga. Ang gawa ni Master King Yuan. At ito ang pinakabagong disenyo. Ang pet robot. Hahaha. Ay, nagkamali ka ba? Hindi ba dapat sa akin ibinigay ni Master King Yuan ang regalo? Malinaw na sinabi ni Master King Yuan na ito ay regalo sa kasal para kay Ginoong Linantian. Hindi po ito mali. Ano nakilala? Ni Master King Yuan ako. Ano niya nalaman na ikakasal ako ngayon? Baka. Tinger, kailan mo nakilala si Master King Yuan? Lolo, mahabang kwento po yan. Ipapalam ko na lang po sa inyo sa ibang araw. Sage, anuman ang mangyari, ang pamilyang Li ay nakakonekta na kay Master King Yuan. Mabuti, hahaha. Wala na ang cellphone ko. Hindi ko rin nakita si Master. At naghihinala ba sa akin si Linantian? Hayaan na. Maghahanap ako ng pagkakataon para ipaliwanag kay Linantian ang lahat ng ito. Bakit ka nandito? Ito ang kwarto ko. Saan ta ba ako pupunta? Kung gayon sa ibang kwarto na lang ako matutulog. Gusto mo bang malaman ng lahat na magkahiwalay tayo sa unang gabi ng kasal? Aba, gusto mo akong akitin? Huwag kang gumalaw. May tumutusok sa akin sa ilalim. Anong ginagawa mo? Ito ba ang sinasabi mo? Ano ba ang iniisip mo? Ikaw. Nakuha ko na ang cellphone ko. Salamat.
Inom lang akong tubig. Unang araw pa lang ang pagkikita. Ganito na agad ang tindi. Kahit siguro ang si Queen hindi kakayanin. Shen Weiyu, normal lang na mahiya ka. Ang gabi na. Saan pupunta si Ed? Second young master. Ang pula ng mukha ni Ed. Galit ba siya kay kuya? Emye. Tama, paano ka naman pagsisilbihan? Ang isang bulag na kuya, Akiingatan ang iyong pananalita. Sa tingin ko, kahit bulag si Linantian, mas mahusay pa rin siya kaysa sa isang walang kwentang at pabigat na tulad mo. ikaw. Anong ginagawa mo? MM. MM. Kuya, nakakakita ka na? Mahirap bang malaman ang posisyon sa pamamagitan ng tuno? Ang pandinig at pandaman ng bulag ang pinakamatalas. Akala ko. Akala mo nakakakita na ako, di ba? Kung nakakita ako, hindi ko na kailangang maggaliwanag dito. Kuya, nagkakamali ka. Gusto ko lang tulungan si Ed. Hindi niya kailangan. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Natakot ka ba? May sugat ka ba? Bakit ba lagi siyang ganito kabait? Wala, buti na lang dumating ka kaagad. Linantian? MM. Alaga bang hindi ka nakakakita? Bakit ang kagal? Sinabi ng doktor noon na napakababa ng sansa kung makita uli. Mababa ang sansa pero hindi ibig sabihin na wala na. Susuko ka na lang ba? Parang ang binti ko. Anong nangyari sa binti mo? Ha? Ang ibig kong sabihin, ikaw na bulag. Ako na may kapansanan sa hinaharap. Magtutulungan na lang tayo. Sa buhay. Ah! Ha? Ha? Siguradong nakakakita siya. Ibig sabihin, nakita niya akong naghuhubad sa harap niya? Hindi kaya nakita niya na ang lahat? Linantian, kung nakakakita ka. Hindi ako naniniwala na hindi ka magkakamali. Weiyu. Ayos ka lang ba? Linantian. Tingnan mo nga ako. Namumula ba ito dahil sa paso? Shen Weiyu, sinasadya mo yan, di ba? Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko kung may paso ka ba? Hindi kailangan. Ang ibig kong sabihin. Hindi nasaktan. Hindi ako naniniwala na kaya mong magpanggap nang walang bahid ng pagkakamali. Linantian, hindi ako naniniwala na makikita mo ang mga ito at maglalakas loob kang isuot palabas. Sandali. Bakit? Madumi ang damit mo. Alitan ko na lang. Salamat sa'yo.
Maliit na bagay. Bagong kasal pa lang, pero walang alam sa patakaran. Pinaghihintay si Lolo para kumain. AMA, ang bagong kasal. Ang isang gabi ay ginto, nantiyan. Ang isip ay nasa buhay mag-asawa. Hindi tulad ng aming si Jueming. Araw-araw para sa trabaho. Araw-araw sa malalaking proyekto ng kumpanya. Ay, ama na, tumahimik ka na. Emie, may mukha pa siyang magreklamo. Ang magandang proyekto ay nawala sa kamay niya. Nawala. Ano nangyari? Ang susunod na proyekto ay sinantian ang bahala. Lolo, Tatay, ganito, si Nanchen kasi, hindi naman kasi siya masyadong komportable. Ngayon, binabayaran ko na. Ang lahat ng ito, kaya, Ay, ama na, huwag mo na siyang laging takpan. Dapat na rin siyang matuto ng leksyon. Wala siyang silbi araw-araw. bulag na si Linanchan. Hindi ko pa rin siya malalampasan. Sa puso ni Lolo, Sigurado ka bang hindi nakakakita si Linantian? Sa paraan ng pagprotekta niya kay Shenwei kamakailan. Hindi siya mukhang bulag. bulag man siya o hindi, bakit hindi natin subukan? Emie, Linantian! Second young master, hindi mo ba nakita na may palayok ng apoy sa harap ng kuya mo? TSK, kukunin ko na sana ang kuya ko. Pero inunahan mo na, Second young master, kung ang kuya mo ay nasaktan sa ilalim iyong pangangalaga, sa bagong proyekto ng kumpanya nakakatanggap lang niya, ano sa tingin mo ang isipin ni Lolo? paano ko naman hahayaang masaktan ang kuya ko? Ilalayo ko na ang palayok ng apoy. Mag-ingat ka. Baka hindi makakita ang palayok ng apoy. At mapaso ang kuya mo. Sobrang nag-alala si Shen Wei sa kanya. Bulag nga ba talaga siya? Bakit ka lumabas? Sasabihin ko lang sa'yo. Malakad ako mamayang hapon. Kailangan kong lumabas. Gusto mong lumabas? Sasama na lang ako sa'yo. Huwag. Hindi na kailangan may walker ako. Kaya akong pumunta mag-isa. May nakalimutan lang akong gamit. Gusto kong kunin sa bahay. Emie, Noong nakaraan, hindi ko nakuha. Ang mga iniwan ng tatay ko. Ngayon, kukunin ko na talaga. Ayoko ng mga yan. Ang mga alahas ni Shen Wiyu ay dapat sa akin. Ling-er, kumalma ka. Ma, Baki. Bakit si Shen Wiyu? Isang lumpo ang may-ari ng mga yan. Ling-er, huwag kang magalit. Ang mga gamit niya ay magiging sayo rin sa huli. Darating na siya maya-maya. Hintayin mo lang. Papasok lang ako. Hintayin mo ako dito. opo. Hindi ba sinabi kong dalhin mo si Linantian? Wala siyang oras. Nandito ako ngayon para kunin ang mga gamit ko. Mula ngayon, hindi na tayo magugulo. Ito ay 1 milyong yuan para bilhin ang relasyon natin. Shen Weiyu, sasabihin ko sa'yo, kung matalino ka, ibigay mo na ang posisyon ng yaong madam ng pamilyang Li. Kung hindi, Kung hindi pilayin mo ulit ako, Shenling, mas mabuting linawin mo. Ay pumayag akong ibigay. Hindi niya kukunin ang tulad mo. Mas mabuting huwag mo akong galawin. Kung hindi ang kasalanan ang pananakit sa yaong Madam Lee, ay hindi mo kayang panagutan. ikaw, Shen Weiyu, basta gusto kong makuha.
Walang hindi ko makukuha. Sa harap ko, wala kang karapatang kumanggi. AMM. Mula ngayon, ang mga bagay na akin, huwag mong subukang kunin ulit. Maging asawa ni Linantian, karapat dapat ka ba? Ikaw, buwisit na bata, ang lakas ng loob mo. Lumakas ka na, ano? Ma, tulad ng dati, ikulong mo siya ng 3 araw at 3 gabi, at magiging masunurin na siya. Tara na. Ngayon, ikukulong kita hanggang kusa kang magmakaawa. Amy, Hinding-hindi ko na sila hayaang. Ikulong ako rito. Nagkakamali ka ba? Hindi ba dapat sa akin ibibigay ni Master King Yuan ang regalo? Malinaw na sinabi ni Master King Yuan na ito ay regalo sa kasal ni Emar Linantian. Hindi ito maaring magkamali. Sino ba talaga si King Yuan? Linantian, iligtas mo ako. Weiyu, nasaan ka? Nasaan si Yifeng? Nasaan ang aming young madam? Sabi niya matagal na siyang hindi nakakauwi. Gusto niyang manatili sa bahay ng ilang araw. Gusto kong makita ang aming young madam. Ito ang pamilyang Shen. Huwag kang magulo rito. Mas mabuti pang dalhin niyo ako na yon sa aming young madam. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin. Isa ka lang utusan. Huwag kang maging bastos sa akin. Kung ang aming young madam ay mawalan ng kahit isang hibla ng buho, ang pamilyang Shen niyo ay hindi na makakagalaw sa D-City. Amy, Oh, ang luwag ng kalinang aso ng pamilyang Lee. Hindi pa nagsasalita ang amo. Nagsisigaw na dito. Hindi mo ba nakikita ang magiging yaong madam? Nanayito ako. Hindi ka nga karapat dapa. Magtali ng sintas na sapatos ni Young Master Lee. Ang posisyon ng yaong madam ng pamilyang Lee ay akin talaga at magiging akin pa rin sa hinaharap. Huwag kang mamara. Isang taong may masamang ugali na tulad mo. Huwag kang umasang makakapasok sa pinto ng pamilyang Lee. Hayop ka. Tigil. Yaong Master Lee. Young Master Lee, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Nga, Nasaan ang aking asawa? Si Weiyu ba ang tinutukoy mo? Naglalaro siya sa kapitbahay kasama ang mga kaibigan niya. Hahaha. Kanina pa ako naghihintay sa labas. Hindi naman lumabas si young madam. Hanapin. Opo. Hanapin. Young Master Lee, paano kung hintayin na lang natin si Weiyu? Ako na mismo ang maghahatid sa kanya sa inyo, okay? TSK, isang lumpo na hindi karapat-dapat. hindi naman talaga dapat makita. Ay okay lang kung hindi makita. Ay. Hindi dapat makita. Hindi namin nakita si young madam. Sa basement, Opo. tara na. Ay ito, ay ito. Shen Weiyu, hindi ako naniniwala. Napipiliin ka pa rin ni Linantian. Kahit pilay at bulag ka. Shenling, kung sasaktan mo ako, hindi ka patatawarin ng pamilyang Lee. Kapag nabulag ka, natural na ako ang tutupad sa kasunduan. Ang kasal kay Linantian. Sa panahong iyon, ako rin, ang ipagtatanggol ni Linantian. Ano ka ba? Sa panahong iyon, dito ka lang sa madilim at mamasa-masang lugar na ito. Maghihirap. Tigil. Patawad, nahuli ako. Nantian, akala ko hindi mo ako ililigtas.
Ahaha! Ingat! Ayos ka lang ba? Ha? Doon ako maghahanap. Doon ako maghahanap. Ah, kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka, huwag ka nang masaktan ulit. Ano ang pangalan? Young Master Lee, nakita mo ba ang anak ko? Ayaw niyang uminom ng gamot kanina, kaya naggatampo siya. Uminom ng gamot? Katahimikan. MM. Oh, Young Master, sa wakas ay natagpuan na namin. Ang taong tunay mong hinahanap. Ang pangalan niya ay Shen Weiyu. Siya ang ampon ng pamilyang Shen. Maagang namatay ang mga magulang niya, kaya inampon siya ng pamilyang Shen. Para maging reserbang blood bag. Ang tunay na anak ng pamilyang Shen, si Shenling. Dahil din dito, itinago siya ng pamilyang Shen. Kaya hindi namin siya mahanap. Ang araw na pumunta ka sa pamilyang Shen para sa piging, at nakilala mo siya, ay ang araw na bumalik ang sakit ni Shenling, at kailangan niya ng maraming dugo. Natakot si Shen Weiyu at gustong tumakas, kaya Ako ang dahilan kung bakit siya nasaktan. Ye Feng, gusto ko siyang makontak. Gusto kong makita kung ano na ang kalagayan niya ngayon. sabi nila, ang sakit ni Shenling ay gumaling na. Kaya hindi na siguro, kailangan pang kumuha ng maraming dugo. Shen Weiyu, kahit hindi ka na ang blood bag ko, huwag ka ring umasang makakatakas sa pamilyang Shen. Sa buhay na to, karapat-dapat ka lang maging aso ng pamilyang Shen. Emmy. Ma, miss na miss ko kayo. Hello. Ikaw ba si? Xiao Yudi. Shen Weiyu. Xiao Yudi. Ha? Ikaw nga. Xiao Yudi, binabati kita. Nagtapos ka na. Isa pang AI star ang isinilang. Master. Xiao Yudi calling Master. Master, tingnan mo. Kumusta ang gawa na ipinadala ko sa email mo? Shen Weiyu, ang kontrata sa paglilipat ng mana. Pipirma ka ba o hindi? Hindi yan ang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Hindi nyo yan pwedeng kunin. Ah, Kung pipirma ka, mas mababawasan ang paghihirap mo. hoy, lumpo ka. Pirmahan mo na yan. Sige, paparating na kami. Dumating na ang abogado para sa paglilipat ng ari-arian, para na. Emmy, tingnan natin kung anong sasabihin ng abogado. Master. Nasaan ka? Ang dilim dito. Takot na takot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Naalala ko na. Alaging ginagamit ni Master ang mga salitang ito. Para palakasin ang loob ko tuwing tinuturuan niya ako.
Young Master Lee, oh. Pirmahan mo itong kasunduan sa paputol ng relasyon. Mula na yon, ang ating iyong madam ay wala nang kinalaman sa pamilyang Shen. Young Master Lee, AMA. Pinapayuhan kitang huwag galitin ang aming iyong Master Lee. Kung hindi, sisirain ko ang puntod ng iyong mga ninuno. Tara na. Sandali, may mahalaga pa akong kukunin. Pahanapin ko kay Yifeng ang buong pamilyang Shen. Kung may gusto kang kunin, sabihin mo lang. Kung may maglakas loob pang humadlang, sisirain ko ang lugar na ito. Anong gagawin natin? Determinado ang matandang ito na ibigay ang Project Fission. Kay Linanchan. Sinasabi ko sa'yo, wala ka talagang silbi. Kahit isang bulag ay hindi mo kayang lampasan. Talagang pinapahiya mo ako. Wow. Pinaghihinalaan kong nakakakita si Linanchan. Ano? Pinaghihinalaan kong nakakakita si Linanchan. Ano? Kung nakakakita siya, hindi ba mas magiging mahirap para kay Jueming sa hinaharap ang mana ng pamilyang Lee? Papatayin ko siya. Hindi ako naniniwala na nakatakas siya sa una. Makakatakas pa siya sa pangalawa. Ay, Nantian, magpahinga ka muna. Tutulungan kitang itulak si Weiyu sa loob. Bakit ang bait ng titang ayon? AMA. Bilisan mo. Umalis ka! Linancyan! Ah. Linancyan, tumakbo ka sa kaliwa, bilisan mo. Ibinigay ko sa inyo ang bahay na ito, pero walang kapayapaan. Sa mismong pintuan ng sarili ninyong bahay, halos mabangga pa. Kung may mangyaring masama kay Nantian, paano ko haharapin ang kanyang mga magulang pagkatapos kong mamatay? Tay, ganito po kasi. Si Nanchan at Weiyu ay naaksidente kanina. Hindi ba dapat maghanap muna tayo ng doktor para tingnan sila? Kung hindi, baka magkaroon sila ng side effects. Lolo, ayos lang ako. Pero si Weiyu, para iligtas ako. Nasugatan siya. Shen Weiyu, hindi mo dala ang walker mo. Nagpapanggap ka lang na pilay, di ba? Hindi ako nagpapanggap na pilay. Bumalik lang ang kaunting pakiramdam sa aking binti. Lalo na sa tulong kong Walker. Nagkaroon akong lakas. Ay ako nang maglakad ng kaunti. Ano ba talaga ang kalagayan ng binti ni ate? Mas mabuting ipatingin sa doktor. At saka, nagulat din si kuya. Ipacheck din natin sa doktor, lalo na ang kanyang mga mata. Ipacheck din natin sa doktor. Ama, bilis. Awagin agad ang doktor. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Linanchan, nakaligtas ka sa ganitong aksidente. Gusto kong makita kung totoo kang bulag o nagpapanggap lang. Aray. Ang mga mata ni Young Master Lee. Doktor, kumusta? Nakakakita na ba ang mga mata ni kuya? Hindi, ang mga mata ni Young Master Lee. Mukhang malabo ang pag-asang makakita ulit. Pero kanina lang. Oh, paano mo nalaman? Ibig sabihin, Ito, sinabi sa akin ng nanay ko. Pero sinabi ba sa iyong nanay mo? Kung ano ang ginagawa niya noon? Shen Weiyu, mabuti nga at itinulak kita papasok. Kung hindi dahil sa akin, madadamay si Nantian at mababangga rin ang sasakyan. Alam kong ganyan kayo. Walang hiyang magbabaliktad ng sitwasyon. Lolo, ang sasakyang yan ay bumilis pa kahit kumakaway ako. Iyak na sinadya yan ang isang tao. Imbestigahan. Siguraduhin ninyong imbestigahan ng maigi.
Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na galawin ang panganay na apo ng pamilyang Lee. Senyor, sira lahat ng CCTV sa paligid. Sira ang CCT. Paano natin yan imbestigahan? Lolo, kahit walang CCTV, may ebidensya ako para mahuli ang salarin. Walang CCT. Hindi mo rin nakita ang plaka. Hindi mo rin alam ang itsura ng driver. Paano mo imbestigahan? Yefeng, kunin mo ang laptop ko. Sa kwarto. Masusunod. Ano? Gusto mong gumuhit ng ebidensya gamit ang kamay mo? Huwag ka nang magyabang diyan. Umalis ka na lang kay Nantian para makahanap si Nantian ng isang buo, para maprotektahan siya. Tita, Kaya ko ring, protektahan si Linantian ngayon. Ang bumangga sa atin ay itong puting sasakyan. Ang bumangga sa atin ay itong puting sasakyan. Ito? Saan mo nakuha ang video? Isang video lang yan. Tiyak na peke yan. Ah, huwag kang. Magpapaloko sa kanya. Bakit kayo kinakabahan? Dapat nga masaya kayo. Dahil nakahanap ako ng ebidensya. Lolo, kahit nasa buong kali, sira ang mga CCTV. Pero lahat ng sasakyang, dumaan sa parehong oras, ay may dashcam. Sa ganito kaikling panahon, nahanap mo na agad. Tiyak na fake yan. Inanalisa ko gamit ang AI system. Ay, ha, Nagbibiro ka ba? Hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo. Ano ang alam mo sa AI? Kung ganoon ang sinasabi mo, na hindi ako nakatapos ng kolehiyo, sa maikling panahon, gumawa ako ng ganitong video. Mas lalong imposible. kahit totoo ang video, laka lang ang meron. hindi mo pa rin mahahanap ang may-ari. Tiningnan ko sa sistema ng sasakyan at kinumpara. Ang driver ng sasakyang ito ay isa sa inyo. Ito. Nagsisinungaling ka. Dalhin niyo siya rito. Opo, Si Driver Lee. Siya ang dati ninyong driver. 3 minuto bago ang insidente. Tumawag sa kanya si Lee Jueming. Lolo, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako, hindi ko na po ulitin. Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo na gawin yan? huwag kang matakot. Ha? Sabihin mo ang nangyari noong araw na yon. Mula simula hanggang dulo. Kung may isang salita kang sinungaling, huwag kang magtataka kung magalit ako. Ako. Magpapaliwanag po ako ng maayos. Bilisan mo, sino ang nag-utos sa'yo? Si Second Young Master. Ha? Pinapahatid lang po niya ako ng isang bagay. Kaya po siya tumawag sa akin. Ayoko lang po talaga. Kay Young Master Lee, kaya ko po siya sinagasaan. Ikaw, Ang tao ng pamilyang Lee, naglakas loob kang saktan. Pinapunta lang po ako ni Second Young Master para maghatid ng isang bagay. Kaya ako tinawagan. Sadyang, hindi ko lang gusto si Young Master Lee, kaya ko siya sinagasaan. Ang tao ng pamilyang Lee, kaya mo ring basta-basta saktan. Ikaw. Sige, dalhin niyo siya sa pulis. Masusunod. Ha? Hoy! Imbestigahan ng husto. Dapat imbestigahan ng husto. Lee Jueming. Huwag ka munang makialam sa mga bagay ng grupo. Lumuhod ka sa Ancestral Hall at magmuni-mini. Lolo. Pa, ay aha. Ara na, ara na. Nakakakita ka talaga? Nakakakita ka talaga? Ama, matagal nang bumalik ang paningin ko. Kung gayon ang pagsusuri kanina, Naggagawa ako.
ng isang airdrop. Pagkatapos gamitin sa loob ng isang oras, mananatili itong bulag. Ganoon pala. Kaya pala nakakakita ka na noon pa. Ako, Kung gayon. Ang paghuhubad ko sa harap mo, nakita mo rin. Ikaw, pasensya na, Wiyu. Nagdanggap akong bulag dahil gusto kong mahana ang pumatay sa aking mga magulang. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo, ay gusto kong natural kang sumama sa akin sa pagganap sa eksenang ito. ang ganda ng mga mata mo. Ay, nga pala, may tinago rin ako sa'yo. Ano? Hindi. Dahil nakakakita ka sa simula pa lang. Kaya alam mo na kaya kong maglakad, tama? Tama. Sige, tabla na tayo. Ikaw ang batang iyon. Nag-aalala pa ako na hindi ka makakita at hindi mo mahanap ang daan pa uwi. Kaya, hindi ka ba galit sa akin? Galit sa'yo. Kahit wala ka, hindi ako makakatakas sa pamilyang Shen. Kaya pala, hindi siya nagalit sa akin. Bakit ka nakangiti? Miss Shen, ayon sa iyong kahilingan, inayos namin ang pagpupulong na ito. Si Miss Shen Ling ay nakatanggap na ng 80 milyong yuan. Ang dami? Paano siya nagkaroon ng ganoong karaming pera? Sabi nila may nagbigay daw sa kanya ng high interest loan. Kaya siguradong hahabulin siya ng mga nagpapautang. At kapag napunta siya sa kamay ng mga yan, hindi man mamatay, maghihirap naman ng husto. Ang bilis naman? May nagtutulak kaya sa likod nito? Miss Shen, Nasa plano ang lahat. CJ, Ang bilis naman kumagat ng isda. Mukhang panahon na para dagdagan pa ang apoy. Akidala ang dokumentong yan sa pamilyang Shen. Halika, kumain ka pa. Ingnan mo, ang payat mo na. Ang payat mo na. Ito ang mga ebidensya. May illegal na paggamit ng pondo sa loob ng Shen Group. Ling-er, anong nangyari sa'yo? Buti na lang mabilis ako. Bago pa salakayin ni Linantian ang bahay, nakakuha ako ng ilang alahas ni Shen Weiyu. Ito siguro ang makakatulong sa utang. Tingnan mo nga kung magkano ang halaga ng mga alahas na to. Ito, may resibo ka ba? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ng mabuti. Ako ang panganay na miss ng pamilyang Shen. Sinasabi mong ang mga alahas na to ay ninakaw ko. Paumanhin, Miss Shen. Tutulungan ko na po kayong i-appraise yan. Emie. Said, Hindi ba si Miss Shen yan? Ha? Hindi ba si Miss Shen yan?
Miss Shen, bibili ka na naman ng alahas. Gayon ang pamilyang Shen. Nasa likod ng pamilyang Li na parang puno ng pera. Ano pa ba ang hindi nila makukuha? Miss Shen, natapos na ang pagtatasa ng inyong alahas. Ito ang report. Ay, mukhang hindi bibili. Kundi magbebenta. Si Miss Shen ngayon ay umaasa na sa pagbebenta ng alahas at diamante para mabuhay. Ano? Ako ay sadyang nagbebenta ng ilang alahas para magkaroon ng espasyo para sa bago kong biniling alahas. Sabi ko na nga ba, malaki ang pamilya ni Miss Shen. Paano naman siya mabubuhay sa pagbebenta ng diamante at alahas? Miss Shen. Siguro puro mamahaling alahas yan. Pwede bang ipakita mo sa amin? Si Shen Weiyu ay hindi. Ang natitira ay puro murang bagay. Mapapahiya lang ako. Ang kay Miss Shen ay puro bihirang alahas na nagkakahalaga ng 120 milyong. Ano? Ano? Sigurado ka bang nagkakahalaga ito ng 120 milyong? Sapat na ito para punan ang aking mga utang. Tumaas pa rin ang halaga nito. Kung ayaw nyo pang ibenta ngayon. Ibenta na ngayon, bilisan mo. Sige po. Dito po kayo sumama sa akin. Teka! Shen Weiyu, anong ginagawa mo rito? Kukunin ko ang ninakaw mo. Ang iniwan ng mga magulang ko sa akin. Anong ninakaw? Ikaw na ampon. Paano ka magkakaroon ng mga alahas na yan? Kung may magnanakaw man, ikaw ang nagnakaw sa akin. Shenling, mapapatunayan ko. Ito ang mga alaala na iniwan ng mga magulang ko sa akin. Mapapatunayan mo bang? Ito ay alahas ng pamilyang Shen? Natural, mapapatunayan ko. Patay na ang mga magulang mo, paano mo mapapatunayan? Anong ginagawa niyo rito? Anong ingay-ingay ang ginagawa niyo sa publiko? Pinagbibintangan ako ni Shen Weiyu na nagnakaw ng gamit niya. Kung paninira ba yan o hindi? Ikaw ang nakakaalam niyan. Huwag kang mauna sa pagsumbong. Shen Weiyu, huwag kang magsinungaling. Malinaw na ito ay. Mga gamit yan ng mga Shen. Alagang manasain na ang anak. Ang mga alahas na ito ay bigay sa akin ng mga magulang ko. Mga limited edition na regalo. At may AI chip system na nakatanim sa loob. Ngayon, kailangan lang suriin kung may chip sa loob at malaman na. Opo, nang tinatantya ko kanina. Nakita kong may chip nga sa loob. Ang mga alahas na ito ay bigay sa akin ng mga magulang ko. Mga limited edition na regalo. At may AI chip system na nakatanim sa loob. Ngayon, kailangan lang suriin kung may chip sa loob at malaman na. Opo, nang tinatantya ko kanina. Nakita kong may chip nga sa loob. Ano naman kung may chip? Mapapatunayan ba niya na sa'yo yan? Ang pamilyang Shen ay kasali rin sa Yai Project. Talagang aya sumuko hanggat hindi pa huli ang lahat. Siguro hindi mapapatunayan ang chip ang lahat. Pero ang chip ay naglalaman ng imahe ko noong bata pa ako. Dahil nabanggit niyo ang kumpanya ng pamilyang Shen, babalaan ko kayo. Ang kumpanyang mga Shen ay hindi na magiging pag-aari ng mga Shen sa lalong madaling panahon. Ikaw, hayop ka. Nangahas kang siraan ang pamilyang Shen. Ikaw, Shenling, nilustay mo ang pondo ng kumpanya. At mayroon pa siyang malaking utang sa Loan Shark. Kahit isakripisyo pa ng pamilyang Shen ang kumpanya, hindi ka na nila maililigtas. Malaking utang sa Loan Shark. Nagsusugal ka na naman ba? Ha? hindi. Nasaan si Shenling? Huwag kang magtago, bayaran mo na ang utang mo. Kung hindi, maghanda kayong kunin ang bangkay niya. Magkano ang utang niya sa inyo? Babayaran na lang namin. Kung babayaran nyo, bilisan nyo. Bukas, hindi na ito ang presyo. Gayon, 80 milyon. 80 milyon. Pa. Bakit ako nagkaroon ng anak na? Gaya mo na puro gastos lang. Umalis ka. Hello. Jinong Shen Zhenghong. Ginamit ng anak mo ang pondo ng kumpanya at malapit na siyang arastuhin. Ano? Ano? Ha. Old Shen, anong nangyari sa'yo? Pa. Lolo Shen. Tay, Binibini, si Shen Zhenghong ay nagkaroon ng acute myocardial infarction
at nawalan ng malay. Mukhang si Shenling para makalikom ng pera. Ay palihim na lumabas ng ospital. At pumunta sa Annie Club. Sige, alam ko na. Any club. AMEA, titingnan ko. Kung anong paraan pa ang meron si Shenling para iligtas ang pamilyang Shen. Ang Any Club ay ang pinakamarangyang club sa The City. Sana makita ko ngayon ang misteryosong may-ari ng Annie Club. Misteryosong may-ari? Paumanhin, binibini. Ang card na ito ay hindi kasama sa aming Any Club. Kailangan mong ipakita ang hiwalay na membership card ng aming club. Kung ang card na ito ay hindi makapasok sa lugar na iyon. Kung gayon, gagamitin ko ang pagiging asawa ni Linantian. Tiyak na gagana ito. Ako ang asawa ni Linantian. Asawa na may-ari. Yaw madam. Pasok po kayo. Ang pagiging asawa ni Linantian ay talagang epektibo. Ang galing. Ha 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 ha. Sa susunod, sama-sama tayo. Siege. Ha. Sino ba talaga ang boss, ako o ikaw? Tara, lakad na tayo. Siyempre, kayo po ang boss. Ay, nga pala, si Shenlin. Pinautang siya ng 80 milyong yuan. Dagdag pa ang ginawa niyong madam. Para patunayan, ang malaking paglustay niya ng pondo. Mahihirapan na ang pamilyang Shen na makabangon. Mag-ingat, huwag niyo silang hayaang magwala. Opo, Saj po. Aray, Young Master, ito ba ang Pink Diamond Ring na binili niyo sa napakamahal na presyo? Narinig ko na ang Pink Diamond, sumisimbolo sa tunay na pag-ibig, at nagpapahintulot sa dalawang tao na magmahalan habang buhay, at magkasama hanggang sa pagtanda. Kailan kaya magandang ibigay? Ang singsing na ito. Siyempre, sa oras na pinakamainit ang damdamin ng dalawa. Sa oras na pinakamainit ang damdamin. Halimbawa, isang romantikong candlelit dinner, nagtititigan ng may pagmamahal, tapos, Second young master, katatapos lang ng operasyon ng katay ko. At hindi pa alam kung mabubuhay siya. Malapit na ring bumagsak ang pamilyang Shen. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Anong kinalaman ko sa problema ng pamilyang Shen? Second young master. Pakiusap, ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Bakit ko naman kayo tutulungan? Second young master, hindi ka pwedeng maging ganyan kawalang awa. Kung hindi dahil sa tatay ko, na tumulong sa inyong pangalawang pamilya, matagal ng tagapagmana ng pamilyang Li si Linantian. Kaladkarin siya palabas. 100 milyon. 100 milyon? Wala ako, pero si Lanchan meron. Para kay Shen Weiyu. Hindi lang 100 milyon, kahit 1 bilyon pa, naniniwala akong ibibigay ni Linanchan sa'yo ng buong puso. Sino yan? Ha? Aha! Ako. Huwag kang magsalita. Parang si Shen Weiyu, yung taong yon kanina. Umalis ka, huhulihin ko siya. Paumanhin, bawal pumasok sa silid na ito. Sino ka para? Pigilan ako. Ang yai room na ito ay pribadong silid ng aming boss. Kung wala ang pahintulot niya, walang sinuman ang makakapasok. Wala akong relo.
Papasukin sila. Ano ang hinahanap ninyo? Pangalawang binatang Lee. Kilala ninyo ako? Marahil ikaw ang boss ng Enye Club. Hindi ko alam kung nakita mo bang pumasok ang isang babae. Maraming babae ang pumupunta sa Anyi Club. Sino ang hinahanap mo? Ha? Ang paghahanap ng tao ay maaring ipagpaliban muna. Gusto kong hilingin sa inyo, sa Enye Club, na ayusin ang isang tao para sa akin. Paano mo nalaman? Napapayag ang Anyi Club. Sabihin mo lang ang presyo. Diretso. Walang sinuman ang tatanggi sa pera. Ang boses at hitsura ng taong ito ay bakit pamilyar? Sana maging matagumpay ang ating kooperasyon. Si Linanchan ay allergic sa alak, hindi siya umiinom. Mukhang nag-iisip lang ako ng sobra. Tara na. Wow, Anong nangyari sa'yo? Gumising ka na. Ayos ka lang ba? Ikaw? Gusto lang kitang makita. Ikaw nga talaga? Linansyan? Paano ka naging? Nakita mo na ang lahat. Nasyahan ka ba? Gising Nansyan. Anong nangyari? Gumising ka na. Bakit ka rin nandito? Ipaliwanag ko na lang sa'yo mamaya, yung madam, na allergy sa alak si yung master. Kukunin ko na ang doktor. Nansyan? Yung madam, dumating na si Dr. Fang. Ay sige. Ay teka Feng. Ano to? Ay ito ang binili ni yung master sa napakamahal na presyo. Isang napakalaking pink diamond. Ay naku, ang daldal ko. Ang sorpresa na inihanda ni yung master ay huwag na huwag ipaalam kay yung madam. Itatago ko na lang muna para kay yung master. May iba pa siyang paggagamitan. Sing-sing? Hindi para sa akin. May iba pang paggagamitan. Dr. Fang, bakit hindi ka nag-ingat sa katawan mo? yung madam. Si Yarfang ang nagpapagamot. Ayaw niya nung may ibang tao, umalis na kayo. Huwag po kayong mag-alala, yung madam. Si yung master at si Yarfang, magkababata po sila. Siguradong alagaan ni Yarfang si yung master. Magkababata? Opo. Kapag nagkakasakit si yung master, si Yarfang ang nag-alaga sa kanya, kahit ang kanyang pagkabulag. Si Yarfang din po, ang naghanap ng magpapagaling sa kanya. Kung hindi lang dahil sa kasunduan ng pamilyang Li at Shen, baka kasal na sila. Si Linansyan ang nagsabi sa'yo nito? Opo. Yung madam, anong nangyari? Hindi pa ako tapos. Sabi ni yung master, wala silang pagmamahalan ni Yarfang, kundi isang kasal lang para sa pamilya. Wala silang pagmamahalan, kundi isang kasal lang para sa pamilya. Nahanap na namin ang buong Shen residence at kumpanya. Walang anumang impormasyon tungkol sa nangyari noon.
Ang pamilyang Shen para walang maiwang ebidensya. Talagang malinis ang kanilang ginawa. Walang pisikal na ebidensya. Mukhang para malinis. Ang pangalan ng aking ama noon. Kailangan nating paaminin sila. Para sila mismo ang magsabi. Young Madam, gising na po si Young Master. Hinihintay po kayo para kumain. Ah, sige. Gumaling na ba ang pakiramdam mo? Mas maayos na. Anong nangyari sa kuya mo? Masyado lang siyang stressed sa trabaho at hindi maganda ang tulog niya. Kaya nga pinapunta ko si Dr. Fang. Para tingnan ako, di ba? Hindi nga kayo nagkakalayo. Kahit sa salita, nagkakaintindihan kayo. Ang tungkol sa pagtulog, hindi alam ng Ed. Pero alam na alam ni Dr. Fang. Trimming. Hindi ba nililigawan mo ang dalaga ng pamilyang An? Anong balita? Aba, iniwan niya ako. Pero lolo, wala akong oras para sa pag-ibig ngayon. Abala ako sa AI Medical Software Development. Hoy, halika, tingnan mo. Kamakailan lang, tinulungan ni Linantian si Shen Weiyu na salakayin ang bahay ko. At kinuha ang AI software design na iniwan ng kanyang ama. Lihim kong itinago ang mga impormasyong ito. Ingnan mo. Si Shen Weiyu ay talagang isang magandang alas. Hindi lang niya ako matutulungang mabawi ang kumpanya, kundi mapipigilan din si Linanchan. Amy, Lolo, tingnan niyo rito. Ito ang plano. Li Jueming, pamilyang Shen. Panahon na para bayaran ang utang na dugo na ito. Kapag natapos na ang lahat ng ito, makakasama ko na si Weiwei ng payapa. Ano to? Kailan ka pumasok? Bakit hindi ka kumato? Wow! Ang pink naman. Hindi ba sinabi mo? Na pwede akong pumasok sa kwarto mo kahit kailan? Sige, magpatuloy kayo. Wiwi. Ibalik mo sa akin. Kasal na ako. Hindi ka na pwedeng kumasok sa kwarto ko ng basta-basta. Sige, sige, mukhang si Young Master Lei. Ay talagang nahulog na. Wiwi. May gusto ka bang itanong sa akin? Ma'am. Wala naman. Mahal niya lang pala si Dr. Fang. Linantian kung hindi ka napilitan. Hindi ka siguro magpapakasal sa akin, di ba? Ang Enyi. Ako ang nagtayo niyan. Walang nakakaalam na ako ang may-ari sa likod. At ang pag-inom ko kahit may allergy ako. Ay para rin, itago ang aking pagkatao. Kay Li Jueming. Hindi mo naman kailangan. Magpaliwanag ng ganyan sa akin. Magkasosyo lang tayo. Partner lang. Partner. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na sa puso ko. Alam ko may gusto kang iba, di ba? Nagkataon ako rin kaya. Kapag natapos na ang lahat ng ito, mag-divorce na tayo. Divorce. Divorce. Anong ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin.
Weiyu. Saan ka pupunta? Dahil may kanya-kanya tayong gusto. Siyempre, maghiwalay tayo ng kwarto. Kanya-kanyang gusto. Sino siya? Huwag mo nang alamin. Ibig sabihin, hindi ako ang nasa puso niya. Dahil sa ibang lalaki. Kaya pala. Hindi ako ang nasa puso mo. Inilit ko lang. Ikaw na lang sa kwarto. Ako sa study room. Master. Miss na miss kita. Gusto akong makita ni Xiao Yudi. Hindi si Master ang gustong makita. Ibig sabihin, si Master ang nasa puso niya. Talagang nakahanap si Shenling, ng isang lumang pabrika. Saj, gawin mo ang sinabi ko. MM. Hintayin mo ang pagbalik ni Papa. Huwag kang umalis. Weiyu. Manalig ka sa akin, inosente si Papa. Naniniwala si Papa na darating ang araw ng katarungan. Akiusap, huwag niyong dalhin si Papa. AMEA. Hello, ang tinatawagan nyo ay naka-off. Shen Weiyu. Sino ba talaga ang lalaking nasa puso mo? Ha? Shenling, anong gagawin mo? Sinira mo ang pamilyang Shen. Tapos tatanungin mo ako kung anong gagawin ko. Ngayon, bigyan mo ako ng 1 bilyon. O ibigay mo sa akin ang buhay mo. Hindi pa gabi. Nananaginip ka na ng gising. Malapit ka nang mamatay. Ang tapang mo pa ring sumagot. Hello, maayos ang lahat. Naayos na ang mga tao. MM. MEA. Young Master Li, bakit mo ako hinahana? Nasaan ang iyong madam? Bakit mo ako pinapunta rito ng nagmamadali? Dahil lang dito. Pagkatapos kumain ng tanghalian si Young Madam, umalis na siya. Umalis. Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam. Ha? Ah, Ete, hindi ko inakalang magkikita tayo rito. MEA. Li Jueming. Tinatamad ka ng magpanggap. MEA. Matagal ko nang gustong linisin ka ng hayagan. Kung hindi dahil sa'yo, sa paulit-ulit mong pagsira sa mga plano ko. Matagal nang patay si Linanchan. At ang Lee Group ay matagal ng akin. Huwag kang maging walang hiya. Amy,
Kinuha ko na ang cellphone niya. Pero may dalawa palang cellphone ang babaeng yan. Fiu, Kuya, ako tu. bakit ikaw? Nasaan si Fiu? Gawin mo ang sinasabi ko. At sisiguraduhin kong ligtas si 8. Dalhin mo ang medical AI software system ng ama ni Shen Weiyu sa lokasyong sasabihin ko. Ikaw lang at ang driver, huwag kang magsumbong sa pulis. Kung hindi, alam mo ang kaya kong gawin. Sige, pumapayag ako. Pero hayaan mo muna akong kumpirmahin ang kalagayan niya. Ihanda ang sasakyan. Emie. 8, halika, kausapin mo si kuya. Ayaw ni ate na pumunta si kuya. Ha? Di Junming, huwag mo siyang galawin. Bilisan pa, ha? Talagang mahal na mahal ni ate. Si kuya, ano? Ang tanga talaga. Ulad ng mga patay niyang magulang. May lakas ka pang loob banggitin ang mga magulang ko? Sabihin mo paano ninyo niloko ang tatay ko noon? Emie, niloko. Sabihin mo, Amy, Dahil malapit ka ng mamatay. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Noon, nagustuhan ng patay ko ang AI product patent na dinisenyo ng tatay mo. Pero hindi ko inakala na ang tatay mo, na napakaluma, ay hindi lang ayaw ibenta. Gusto pa niyang ibigay ng libre. Kaya niloko ng patay ko ang tatay mo. At sa huli nakuha ang patent, ipinagbili sa pamilyang Lee. Sino ang mag-akalang magpapakamatay ang tatay mo dahil sa takot sa kaso? At ang nanay mo naman ay mamamatay sa depresyon. Hahaha. Lee, ikaw, Lee Jueming, Ngayon, matalino ka na, ha? kayo, mga kasabwat. ah, Wala kang silbi. Bilisan mo nandiyan. Gusto mong umalis? Hindi yan ganoon kadali. Ngayon ang katapusan ninyong dalawa sa lalong madaling panahon. Ang inyong pamilya na may 6 na miyembro, magsasama-sama na sa langit, hahaha. Pamilya na may 6 na miyembro. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ka mamamatay. Ako ang, kasama si Shen Zhenghong, ang nagplano, para agawin ang patent ng tatay mo. Huwag ninyong dalhin ang tatay ko. Ako rin ang nagplano ng aksidente sa sasakyan na yon, para mamatay ang mga magulang mo sa apoy, at para maging bulag ka. Hahaha. Ikaw ang naggabaya sa kanila. Ako nga, bakit? Malapit ka nang mamatay. Anong magagawa mo sa akin? Ay, ang hampas na ito ay para sa aking mga magulang. Emie, Ang hampas na ito ay para kay Wenyu. Ito ay para sa mga magulang ni Wenyu. Linantian. Bigyan mo ako agad ng 1 bilyong yuan. Kung hindi, papatayin ko siya. Sige, ibibigay ko. Huwag ka munang magpadalos-dalos.
Ang binti mo. Tama, matagal nang gumaling ang binti ko. Aparito. Magandang araw, boss. Boss, ikaw ang may-ari ng Enye Club. Paano nangyari yan? Dumating sa Lolo Lee. Lolo. Lolo. Wala akong apo na tulad mo. Hindi ko akalain na ganoon ka kasama. Naglakas loob kang patayin ang pamilya ng sarili mong pinsan. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Aray, Maniniwala kayo o hindi? Lahat ng nangyari dito kanina ay na-live stream na ni Master King Yuan. Lahat ng sinabi ninyo ay magiging ebidensya sa korte. Sino ba talaga si King Yuan? Bakit niya alam ang lahat ng ito? Hoy. Tigil. Weiyu, siya si King Yuan. Ano? Paano nangyari yan? Nag-live stream si AI Master King Yuan sa loob ng abandoned factory. Ang masamang gawa ni Li Jueming at Shenling ay na-expose ng buo. Kasabay nito ang katotohanan. Sa kaso ng paglabag sa trade secret at kaso ng aksidente sa sasakyan ay lumabas din. Sa kasalukuyan, mabilis nang umaksyon ang pulisya at ang mga sangkot na tao ay arestuhin ayon sa batas. Ito ang robot na si Weiwei. Inilagay ko ang iyong imahe sa loob niya para kapag nakita ka niya, makikilala ka niya agad. Gusto ni Papa na si Weiwei. Alagaan mo ng mabuti ang aking mahal para sa akin, tatay. Inosente si tatay. Naniniwala ako na ang hustisya ay darating balang araw. Emye, Tay, sa wakas ay naipagtanggol ko na. Ang iyong pangalan. Nansyan? Yon? Ngayong naayos na ang lahat. Mag-divorce na tayo kapag may oras. Ano? Ano? Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Kapag nag-divorce kayo, malaya na kayong magkasama. Sino ang gustong makasama siya? Ang galing ninyong magkasundo sa sagot. Weiyu, nagseselos ka ba? Baliw na babae, magkaibigan lang kami ni Linantian. Ikaw lang ang mahal niya. Ang mga bagay na hindi ka pinabagsak ay maggapalakas sa iyo. Si Yao Yudi, sapat ka ng malakas. Ikaw ang laging ipinagmamalaki ng iyong master. Alam kong ikaw ang master. Pero ngayon, ayoko nang maging master mo. Gusto kong maging kasama mo habang buhay. Papakasalan mo ba ako?